Mag-aaral tayong muli ng isang napakagandang aral mula sa banal na kasulatan. At ito ay napakahalagang topiko sapagkat ang sulat ngayon ay may ilalantad siya na tiwaling gawain ng mga tao kahit pa sumasampalataya. At ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga magnanakaw na sinasabi ng sulat. At ito ay nakakahiyang isipin kung minsan. Ngunit mahalaga na tunghayan natin ang aral na ito kung sino ba yung mga sinasabi ng Panginoon na mga magnanakaw, ngunit hindi sila naparurusahan ng batas. At ang aral na ito ngayon, hahanguin natin mula sa aklat ni Malakias sa chapter 3, papasok tayo at uumpisahan natin ito mula sa verse 8, 9, and 10. Ganito ang pagkakasabi ng manunulat. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. May inilantad dito ang Panginoon tungkol sa mga magnanakaw na sinasabi. Ito. At ang kanilang ninanakawan, hindi tao na kapwa nila, kundi ang Diyos mismo. Dahil ito yung sinasabi ng Diyos. No? Ninanakawan ninyo ako. Sabi naman ng mga tao, paano ka namin ninanakawan? So, sinabi niya na sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Ito yung nararapat na para sa Diyos. Ikasampung bahagi or type na sinasabi. At dahil ang mga tao na sa mga ibang sekta ng religion, hindi nila ibinibigay ang ikasampung bahagi o tithe na tinatawag. Ito yung sinasabi niya na sila, ninanakawan nila ang Diyos. Kaya dito, nagbigay ang Panginoon ng kahulugan ng kanilang pagnanakaw sa ikasampung bahagi. Verse 9. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa, nakakatakot, no? Sapagkat ninanakawan ninyo ako. Ito yung nakakatakot, ngunit hindi nalalaman ng mga ibang tao na hindi nagbabalik ng ikasampung bahagi sa kanilang kinikita, maging sa bukid man o sa kanilang mga income. Na nararapat nilang ibigay ito sa Panginoon sapagkat ito ay kautusan ng ating Panginoon mula pa sa simula na napakahalaga ito. Kaya sabi niya, kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako. Kaya maraming mga tao na samantalang nabubuhay sila't nagsisikap ngunit hindi ibinibigay ito. Nakakaranas lamang sila at nakakaramdam ng kabiguan sa kanilang mga hinahangad na tagumpay sapagkat ang sumpa ang siyang kaakibat ng kanilang buhay. Hindi naaalis sa kanila ito. Hindi naaalis. Pagkat ninanakawan nila ang Panginoong Diyos. Napakahalaga ang kasampung bahagi. Ngunit kung ito, kasampung bahagi, ay ibinabalik sa Panginoon, napakaganda naman ang kanyang sinabi ito. Sa verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ang bahay na sinasabi niya
ay yung kanyang iglesia, yung mga namamahala. Yung ika-10 bahagi ay pagkain laan ito sa mga pastor o sa mga nangangasiwa sa mga gawain, pagpapalaganap ng ebanghelyo, pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang mga pastor at mga tagapagturo ng salita ng Panginoon, hindi naman sila nagsasaka, hindi naman sila nagninegosyo. Kaya ang pagkain nila ay nanggagaling sa ika-10 bahagi na ibinibigay ng mga tao. Sabi niya, kapag ang mga tao dinadala nila ang ika-10 bahagi, napakaganda ang sinasabi ng Panginoon. Ito ay napaka-inam na pakinggan. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon. Dito, parang makikipagtunggali ang Panginoon sa tao. Sabi niya, subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ito yung masyadong minimithi ng mga tao, pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ngunit, ang pagpapalang ito na walang sapat na kalalagyan, manggagaling sa katapatan ng isang tao sa kanyang ika-10 bahagi na ibabalik sa Panginoon. Ayan ang sabi niya, dalhin ninyo ang ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. Itong pagdadala o pagbabalik sa ika-10 bahagi, ito yung sinabi ng Panginoon, subukin ninyo ako ngayon. No? Dito pala sa pagbabalik at pagbibigay ng ika-10 bahagi ay isang pagsubok dito sa pangako ng ating Panginoon. Ito yung kanyang pangako sa mga nagdadala o nagbibigay ng ika-10 bahagi. Sabi niya, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Dito, napakarami ng mga sekta ng relihiyon. May mga malalaking relihiyon na hindi ibinabalik ito dahil ang kanilang mga tagapagturo, sinasabi nila na wala na ito. Wala na ika-10 bahagi. Ika-10 bahagi, buong ika-10 bahagi, sabi nila wala na ito. Ngunit, walang isamang bahagi ng sulat kahit sa New Testament na nagsasabi na inalis ng Panginoon ito. Sapagkat ito ay pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na ang kautusan ng Panginoon ito para sa kaniyang iglesia, sa kaniyang bayan. Ang bahay na sinasabi ng ating Panginoon dito ay yung kanyang iglesia. At pagkain ito ng mga namumuno sa iglesia na sila ang gumaganap ng pagsasaayos sa banal na pagsamba. At dito nang gagaling sa ika-10 bahagi ang kanilang pagkain, ang kanilang pamilya, mga pangangailangan nila. Pagkat ang kanila lamang ginagawa ay sa paglilingkod sa mga tao ng Panginoon upang bigyan sila ng banal na pangaral mula sa banal na kasulatan. Kaya nga, ang aral natin na ito, kinakailangan na ang bawat isang makarinig dito ngayon at makaunawa, dapat huwag niyang lasapin ang sumpa mula dito sa ika-10 bahagi na kanyang iilitin. Anumang bagay na itinakda ng Panginoon na para sa kanya, huwag kukunin ng tao sapagkat pag kinuha niya, paparatangan ng Diyos ang taong yan na isang magnanakaw, ninanakawan ninyo ako. So yung mga hindi nagbibigay, nagtatanong nila,
No? Paano ka namin ninanakawan? Hindi nila nalalaman dahil nawala sa kanilang kaisipan ang ika-10 bahagi dahil ang kanilang mga tagapagturo, mga pastor man yan o mga leader nila, hindi na sinasabi itong ika-10 bahagi. Pag nawala itong ika-10 bahagi, nawala din sila sa banal na utos para sa kaniyang iglesia sa bayan o kaya sa bahay ng Diyos. Kaya kung minsan or karamihan, ang sino man o anumang sekta ng religion na hindi gumaganap dito sa kautusan ng Panginoon na ito ay nagigibayan, hindi nagtatagal, hindi rin dumadami o hindi lumalago, hindi lumalakas dahil narito sila. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako. Sana ang maikling aral natin na ito ngayon mula sa ika-10 bahagi o tithe, sana'y naunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang ika-10 bahagi sa kaniyang bahay o sa kaniyang bayan o sa kaniyang iglesia. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at magandang oras sa ating lahat.